Hey everyone, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me, Spikumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosas. and you are watching the Kitty Show, Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. It is with very heavy hearts that we are opening our show with this special tribute to our colleague and our columnist here at Daily Tribune, Danny Vivas. Alex, ikaw muna ang magkwento. Alam ko, he has become like a mentor of yours. Paano ba yung relasyon niyo ni Danny? Tawag dito, it all started when I work with Bibsy Carvalho. Okay. So I do the publicity of mga shows, mga ano. Mhm. So, siya, he was assistant editor yata, Bongga. Bongga. May Oo, bongga Bongga pa. pa noong Okay. araw. So that This is was, so 80s. hindi naman. With I was with Bibsy 1989 eh. Hindi naman ako kaagad nag-ano eh. The 80s So, nga. 90s. 90s, okay. Late So, 80s, early 90s. I was with Bibsy 1989. Okay. Basta yung sasabi niya, pinalo up ko kung na-receive na yung press release, ganun. Alex, you know what? I-ano mo lang to, i-rewrite mo, sabi niya ganun, and you'll be paid 100. Gawin mong story. Kahit na press release yan, you have to re-angle lang, tapos parang ano na siya, parang legitimate story na siya. He was the one who taught me that. He challenged you to re-angle at the press release. Sabi, bibigyan ka na. So, at saka, ipapangalan ko sa'yo. Sabi niya gano'n. Oo. Tagline pangalan yun. Sa ilalim pangalan. Ilalim pala. Tagline. Tagline. So, yun. That started it. Tapos, tapos nagka-ano siya, nagka-tabloid na hindi ko na matandaan ang mga pangalan, mga name song. Kinuha ka niya. Nakadalawa, kinuha niya ako. Paano kayo nag-swak personally? Kasi ibang-iba yung personality mo at personality niya. Paano kayo nung nakita kayo, paano yung dynamics na yun? Gusto niya yung katarayan ko. Okay. Because he is mataray himself. Yes, he is. Diba? He was. Oo. So gusto niya yon. Yung nakita niya siguro na, iba to, palaban to. Because I don't mince words pagkakausap ko siya. Kung kailangan ko nagmumura ako, wala akong pakialam. No holds barred ako sa kanya. Yun ang ang nangyari. Tapos, there was 2 tabloids na pinagsulatan ko, tapos nagsara. Tapos, balitaan ko na sa Manila Times na siya. Entertainment editor. Entertainment editor. Actually, ang entertainment editor siya. Ang lifestyle editor si Mauricio. Tessa Mauricio. Pero, above them, si Miss Cheat Lihauco. Okay. So sabi ko, umalis na si Boy Abunda. He transferred to Philippine Star. Sabi ko, columnista dati si Boy sa Oo, New sabi ko, Times. Tito Danny, baka naman pwede na ako dyan kasi napansin ko, wala na si Tito Boy, rest for Philippine Star now. Sabi niya, Alex, Sabi niya, hindi ako nasusunod dito. Sino? You're the entertainer. Hindi, si Miss Cheat Lihauco. Pero sasabihin ko, huwag kang mag-alala, sinabi. So sinabi, na-approve ako. Okay. Question for you again. Why do you say that he is your mentor? Kasi nabasa ko yung tribute mo eh. Bakit mo siya kinukonsider na mentor mo talaga in show business? Kasi siyang nagturo sa akin how to re-angle press releases. That's number 1. Number 1. Number 2? Siya yung nagturo sa akin na dapat paninindigan ko yung sinulat ko. Okay. That I cannot, hindi ako pwedeng mag-retract. So I don't do that. Sabi ko. Tapos siya rin ang nagturo sa akin to be fearless. Okay. To hold on to to the facts. Your story. To my the facts of stories. your story. Kasi, ang analysis niya sa ibang yung iba matatapang lang. Pero wala silang yung tapang-tapangan school of acting lang. 'Di ba yung ganon? Okay. Tsaka siya yung bumilib siya kasi ang dami kong story na Na scoops for Manila Times. Okay. him. What will you miss most about him?
Yung naglalakad kami from ABS-CBN to his unit at sa ano, Sa Morato. sa Morato, Tapos di ba? kwentuhan lang ng Oo, kwentuhan. dulo-dulo yun eh. Mm. Di ba? So, walking, smoking, tapos walking again. Mhm. Di ba? So, ang dami na pagkikwentuhan all throughout. Tapos, hindi pa magtatapos yun. Doon sa, ano, sa unit, sa building nila, sa condo niya, Mhm. sa baba nun, chikahan-chikahan pa kami. Mm. Tapos, until, ano, ay, hatid pa niya ako, tatawid pa ako sa sakayan, hatid pa niya ako Mhm. to get a cab pa uwi. Okay. Ako naman, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, when he found out na part na tayo talaga ng Daily Tribune, sabi niya, ever since I've been reading you, kahit nung nasa Manila Standard ka pa, ganyan. Sabi niya, gustong-gusto ko talagang magsulat kasi ang landi mong magsulat. Sabi niya, ako, Tito Danny, compliment ba yan? Na malandi ako magsabi, but it's your style. It works for you. You have this subject, you have this grasp for English na para kang nag-storytell, pero at the same time, para siyang feature story. Pero ang landi-landi mo mag-story. Parang ikaw talaga yung nagsasalita pag binabasa ko yung mga sinusulat mo. Tapos pareho kami mahilig sa mga esoteric eh. Kay Danny ko natutunan yung, he always tells me that God is within us. Oh, within us. Every part of ourselves, andun si God. So kung may hinaing ka, may problema ka, may kailangan ka, just talk to Him from within. Hindi siya Alvin malayo, wala siya sa langit, wala siya sa altar, wala siya sa mga santo, kundi nasa kaibuturan siya ng pagkatao natin. Tapos, when he found out that I had a seminar with Jaime Licauco, that I had formal lessons on karma, life, incarnation, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, kaya pala ano tayo? Sabi niya, kaya pala magkasing tayo. Kahit yung iba nasusupladahan sa'yo. Kasi nga, ang feeling nila, mayaman ka, maarte ka, at dapat wala kang sa showbiz. Pero I saw something in you eh. Sabi niya, you're very emotional. Pero yung emotional mo, honest. Ako naman, ang believe siya, kasi parang na-prove ko sa kanya na I fear no one. Kasi there was a Christmas party sa ABS-CBN. May isang senior na writer. Okay. So napansin niya ako from another table kasi ako parang ang puti-puti ng mukha ni Alex. Sabi niya ganun. Taka nga, pupuntahan ko nga siya. Si Danny lumapit sa'yo. O yung Hindi. senior writer. Yung writer nakatabi niya. Si ano to? Ay, Tegi na din. Tegi na din. Kilala ko na. Sabi niya, hindi, pumuntahan ko, chuchu. So, pinuntahan nga ako, point blank. Pinahiya ako, you know what? Dahil nag-one-liner lang ako. Mas mabuti na yun kaysa baluga. O di, umistop na siya. Yun lang ang one-liner ko. So, para kilala ko na rin yata. So parang nung nagkwentuhan na kami after the Christmas party, sabi nila, nilapitan ka na, sabi ko, naku, si Alex, sabi niya gano'n, makakatikim ka. O, hindi naman pumalag. Pinatikman mo naman. Oo. Did you ever fight? Ay, minsan naglukalukahan. Ano alam mo naman ako, Oh. di ba, pagka-close na kita, wala na yung seniority, sino mas bata. Yes, oo. Yung parang na-burn na. Binabakla-bakla mo siya. Binabakla-bakla ko siya. Sabi ko, ay, point blank din, sinabi ko sa kanya, Tito Danny, you have known me for decades. Ganito talaga ako. And this is what I'm like to you because you're Tito Danny. Kung iba ka, I will never be like this. I will never treat them like the way I treat you. So, na-off siya nung araw na yun. Parang na-off siya. Parang, ewan ko, maybe he had a bad day, chuchucho. Yun, talagang pinamukha ko talaga sa kanya na hindi yan pambabasto, sabi ko nga sa kanya. Hindi po ginaganyan kita, binabastos kita. Of course, sabi ko, alam mo kung iba ka, ay, diretso ako, talagang paprangkahin ko. Pero, ikaw yan eh. Yes. Diba? I treated you like my mentor. Yes. So, si Ginoong Daddy Vivas po died of pancreatic cancer at nakremate na po siya. And we are praying for his soul. And we hope that whatever legacy he left in show business ay matandaan, lalong-lalo na ng mga bata, ng mga reporter, at mga vlogger na
minsan hindi niya masyadong gusto. At ito na po ang ating mga letter senders, Mare. Para naman iba ang ating mood. Ako na muna magbabasa mula Yeah. kay Annabel Sedurita. Mabuhay po kayo mga hosts ng DCT. Kayo ang totoong reporters. Di nagpapalala sa pera! Sa gustong magkapera, manira lang ng iba. Naku. Kilala mo ba yung mga yun, Mars? Ang alin, do I name names? Pero, you want me to name names? Diba? Basa, Mare! Sabi lang niya kung gusto niya ng name names. Pwede naman ako mag-name. Expose na to. Oo, di ba? Baby Big Boss. Ano to? Bossing ba ito? Mafia ba ito? Ano ba Mala. ito? I truly appreciate Alvin Ignacio because he didn't just give a breakdown of the amazing concert of SB19, but also their cultural Cultural and economic impact. He is truly an 18 who Understands the the- love. the The love- lore. the lore, The lore of the boys. the lore of the boys, and supports their activity. artistry. Artistry and and journey. journey. Ako na magbabasa nito kasi I also appreciate Alex Brosas because he shows great interest in knowing and understanding the boys. Unlike a so-called showbiz update channel that claims to be 18 but creates, fabricates, and exaggerates issues to bring the boys down. Thank you to you both. Sino kaya yung pinarurunggitan niya na fabricate at nag-exaggerate to bring the boys down? Eh di mga ano? Ba yun? Aray ko. Diyos ko, dahil. At mula kay Kate Vargas, ito talaga dapat ang papanoorin kasi totoo yung mga sinasabi. Hindi katulad sa may libre na naman silang promo. Fake ang mga balita, mga bayaran ng Kim Pao fans. So pag Kim Pao fans, sino ang tabloid at online show na kabanding? Alam nyo na. Itatago ko silang sa pangalang atras na atras. Mare, basa. From Lenny Our Paras. favorite Lenny Paras. Our regular fan. Hello. Agree po kami sa sinabi ni Ma'am Alwin. Ang expensive ninyong tingnan. Kaya naman laging inaabangan namin ang inyong mga OOTD. Nakatuto kami lagi at bilid kami sa pagtanakay nyo ng mga showbiz news. Nakakatuwa po ang Ma'am Alex dahil sa sobrang katarayan, pati ang Ma'am Alwin, tinatarayan niya at tinatawag na alembong. Siguro po ay tunay na Sa tunay na buhay ay siya ay alembong at haliparot. Pero sa screen parang ang sweet niya. Mas bagay din kay Paulo, siya kay Paulo kesa kay Sian. Oh. Diyos ko, may mga name dropping. Paano ako makakalaban dito? Sa bagay, wala naman akong image na ano, no? Alembot at luparot. Oo, di ba? Sobra ka naman sa akin, Lenny. Anyway, and on that note, this is Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Tarian at Talakayan Showbiz Edition.